Good morning, my brothers and sisters. I just received a text from a friend of mine in Aklan. At sabi niya, Father, can you pray for my cousin? Her name is Bernadette Beloa. At the moment ay sinasalinan siya ng dugo dahil mababa yung kanyang platelet dahil meron siyang epilepsy. And she's been suffering this condition since she was 2 years old. Ngayon ay 36 na siya. At payat at nandun sa hospital bed. Habang binabasa ko at tinitingnan ko yung kanyang picture, I can't imagine. Di ko kayang isipin to be in that condition for 34 years, where you do not know where the next episode will come. So the fear, just imagine the fear. Di mo alam kung kailan darating. And also, of course, kasama na yung gastos. Kasama na rin yung takot ng iyong mga mahal sa buhay. So, I can't imagine. Kasi ako po ay hindi pa ako na-hospital. Salamat sa Diyos. Kaya hindi ko rin ma-imagine kung paano mag-stay sa hospital bed. Although, meron ako mga nabantayan sa hospital. Pero with that condition ni Bernadette, di ko alam kung ano yung nasa isip niya. It reminds me of an old lady whom I used to visit dito sa may Sikatuna. She's 70 years old and she's been bound in a wheelchair since she was 20. So for 40 years, andun lang siya sa wheelchair. Kung walang maglabas sa kanya, andun lang siya sa loob ng kanyang kwarto. Alam mo, sa kwarto niya, ang dami mga pictures ng mga mukha ni Mama Mary, ng mga saints. At marami siyang mga rosaries sa loob ng kwarto. And yung last 5 years na natitira sa kanyang buhay kasi pumanaw na siya. Every time that I go and visit her and give her communion, ang lagi niya lang sinasabi sa akin is, Father, please pray to Jesus na kunin na niya ako. Nakunin na niya ako. Kasi ako na lang. I don't have my mothers with me. All my siblings are already gone. And I don't have any friends for the past 40 years. And I'm just here in this room, alone. Kapag merong mga katulong na pupunta, yun lang yung mga kasama. So every time that I go and visit her, ang concern ng kanyang tagapag-alaga is, Father, baguhin mo naman yung pag-pray mo naman na hindi niya sabihin yun. Pero who can blame her with her condition? Na sinasabi ang, pag-pray mo naman kay Lord, na kunin na niya ako. You know, when hope is gone, I don't know where you can hold on to if you don't have faith. So itong si tita na ito ay sa kanyang puso, her only hope is to go to Jesus. And for us, para bang death is something that we should not pray for. But for her, that's the only way for her to experience joy again. To be with God. And, you know, in the first reading today, it was very clear. Prophet Habakkuk, he's a minor prophet, but very fierce when it comes to his words. Ang sinasabi niya doon ay, Lord, nasaan ka? Where are you? No? Di ka nakikinig.
Di ka namin maunawaan, di ka namin makita. Nasan ka? It's the cry of the Spirit when we are in the spirit of despair. Kapag nandun tayo sa sitwasyon na talagang hirap na hirap tayo at gusto nating humawak sa kamay ng Diyos kasi siya na lamang yung ating huling hahawakan. As if hindi natin siya mahanap, hindi natin siya maapuhap. And the cry of the human heart, sabihin mo, Lord, nasaan ka? Nasaan ka, Panginoon? But you know, as you continue to read the book of the prophet Habakkuk, it says there about the vision. And sinasabi niya that in this vision, yes, in your own experience right now, you can experience that pain, that suffering, hopelessness, and helplessness. But the prophet is saying, but the Lord will surely come. He will come. Just like the dawn. Lagi yan sinasabi, ang Panginoon ay darating katulad ng madaling araw. Na hindi pwedeng hindi darating ang madaling araw, it will surely come to us. No? It will surely come to us. And how can we try to understand this promise that the Lord will come in our suffering? We can find that in the gospel. In the gospel, the disciples said, Lord, increase our faith. My brothers and sisters, napapansin niyo ba na kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok sa buhay, ay doon na susubok ang ating pananampalataya? No? Doon mo mafe-feel na kapag faithful ka naman sa Panginoon, mafe-feel mo na, Lord, ano bang pagkukulang ko? No? Saan ba ako nagkulang, Panginoon? Ano ba yung hindi ko nagawa para kami o ako ay makaranas ng ganito? Anong nagawa kong mali? Sometimes you start to question that. And another thing, my brothers and sisters, when we experience that is that yung faith natin, makikita mo na unti-unting nawawala. Hindi naman siya completely mawawala, pero unti-unting humihina to the point that ang inaasahan na lang natin ay ang ating kakayanan. We turn to ourselves when we believe that God is not present. Now we turn to ourselves. At yun po yung sinasabi ng mga spiritual writers natin. The enemy of faith is self-centeredness or the egocentric. Ibig sabihin, magre-rely na lang tayo sa ating sariling kakayanan. But the Lord is saying, don't. Sabi niya, don't go to see yourself or don't go towards yourself. Sabi niya, instead, ask for the increase of faith. Nang sa ganon, kapag walang-wala ka na, no? Doon gagalaw ang Panginoon. Kasi sabi nga, when reasons ends, miracles starts to happen. When you start to surrender everything to God, then you will see how God works in your life. So habang meron pa tayong control sa ating sarili, sa ating sitwasyon, sa ating buhay, we are not allowing God to work. But then, when we lose control, when we offer it to God, in humility, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm so weak. I don't know what to do. Please help us. And you know, when you say that to God, He will come surely as the dawn. His coming, my brothers and sisters, comes in many ways. Darating siya, iba-ibang paraan. Maaring through an inspiration, He will give you the spirit of courage. Kaya minsan kapag meron pa akong mga pinagdadasal na mga may sakit, una, pinagdadasal ko for healing. Sabi ko, Lord, pagalingin mo siya. Alam ko na isang salita mo lamang, isang hipo mo lamang, gagaling ang mga may sakit. If you wish, Lord God, it will happen. The second prayer,
that I always say is, Lord, give this person the spirit of courage. Kasi kapag hindi man siya gumaling, kapag hindi man nawala yung pain, ay hindi siya mapanghinaan ng pananampalataya at lakas ng kalooban. To keep on believing, to keep on hoping, to keep knowing that you're always there in the midst of their pain. Kaya nga minsan, my brothers and sisters, mapapansin ninyo, ang Panginoon gumagawa siya ng milagro at gumagaling yung iba. Pero karamihan, hindi. And the reason why, kung bakit hindi sila gumagaling, ay siya lang nakakalam. Maaring God is allowing them to share in His suffering for the salvation of many lost souls in the world. Nung may binisita ako sa isang hospital dito sa Cubao, pinikap ako nung Thursday night. Kasama ko yung kapatid nitong may sakit. Sabi niya, Father, pumunta ka kasi yung kapatid ko ay di namin alam kung makasurvive pa siya. Kasi natatakot ako na baka hindi siya makapunta sa langit. He needs to receive the anointing of the sick. He needs to receive the forgiveness from God. You know, her faith, palagay ko ang magdadala sa kanyang kapatid sa langit. Despite na yung kapatid niya, I don't know kung gaano siya ka-faithful sa Panginoon, pero yung faith ng kanyang kapatid, no? I'm sure yun ay pwede ng dahilan ng Diyos para siya ay tanggapin sa kalangitan. So we went there, pinag-pray ko siya. At alam mo, sabi nitong tita, yung pain mo, i-offer mo lang yan kay Lord. Kasi we know na yung infection ay umabot na sa kanyang brain. And she died 24 hours later. He died 24 hours later. So, makikita mo, my brothers and sisters, no? The spirit of courage, we need that. Because we need to be strong sa mga pagsubok sa buhay. And, you know, at the end of the gospel, di ba sinabi doon yung isang servant? Yung servant ay galing sa bukid at sinasabi ni Jesus, di ba, pag dumating ang yung servants, hindi nyo naman sinasabi sa kanya na, o, ka na, kumain ka na, pagsisilbahan kita. Unless ang sinasabi ninyo is, o sige, magbihis ka at pagsilbihan mo ako. Anong ibig sabihin ng Diyos doon? Sinasabi ng Panginoon sa atin that God is the ultimate creator of the whole world. He creates everything, including us. He knows what happened in the past. He knows what's happening today. And He knows what's happening tomorrow. He is the Alpha and the Omega. Anong sinasabi lang ng Panginoon is, you will give what is due to Him, and that is to praise and to worship Him. Hindi natin madadagdagan ang pagka-Diyos ng Diyos. No? Hindi natin mapapasaya ang Diyos dahil sa ating mga ginagawang mabuti. Ang sinabi ng Panginoon is, kung anong ginawa mo sa maliliit, yun din ang ginawa mo sa akin. But it doesn't add to the godness of God. God is complete. He doesn't need anything. So when we do something for others, when we praise God in worship, yung ating sarili, we are also lifting them up into the divine master. Because we are purely servants of the Lord. Kaya nga, ang tao, kapag hindi na siya nagpupuri sa Diyos, ay nawawala din ang kanyang ligaya, ang kanyang kapayapaan, at ang kanyang kapanatagan ng kanyang buhay. But when you remain humble, when you remain trusting that there is God who comes when He said, I will come, and when He made His promises true, it will lift our soul, that in the midst of our pain,
pwede nating sabihin sa Panginoon, Lord, may your will be done. No? That's the good servant. A servant who is always willing to follow, who is always willing to trust his entire life to the Lord. Sapagkat, ang alam lang natin, my brothers and sisters, no, kung ikaw ay 70 years old, ang alam mo lang is 70 years old. 70 years. Ako, I'm 45. The only thing that I know in this world and my faith is 45 years. Pero imagine natin, the world existed, sabi nga ng science, for 5 billion years. What is 2,000 years? No? Compared to 1 billion years. It means to say there's a lot of things about God, about our faith, about our humanity that we do not know. No? Marami tayong hindi alam. At because marami tayong hindi alam, we should be humble. And we should be obedient to the one who knows everything. Kaya, balikan ko yung si Bernadette sa kanyang kalagayan, sa kanyang kahirapan ngayon sa hospital. Siguro, ang nagpapalakas lang ng kanyang loob ay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Na itong Diyos na ito ay na-meet niya in her 34 years of suffering. And for that, I believe, my brothers and sisters, that she is purified. No? Everything is purified because of her suffering. So let's continue to for one another, that our suffering will bring us to purification. And that purification will bring us to everlasting life. Amen.